Alam niyo po, mapalad po ako. Yung pamaskong handog, sino nakaisip niya? Mayor Vico pa rin. O nung araw, wala naman yan. Diba? Yung mga nakarang administrasyon, pili lang yung binibigyan. Tama yun eh. Yung mga member lang ng organisasyon at saka mga leader, kayo wala. Kaya pagka malapit ng Pasko, pag nagbibigbit na sila ng bayong, naiinggit kayo. Tama yun eh. Pero nung naupo si Mayor Vico, sabi niya, lahat bigyan. Tama yun eh. Kaya yun ang sigaw na noon, sana all. Diba? O, nagkatotoo nga ang inyong dasal. Kaya palakpakan natin si Mayor Vico. Ang aking Vice Mayor, dali mo na, hindi pa pala ako tapos, naiihina naman ako sa nervyos. Sa kaya ko magsimula, pero dito, nininervyos ako. Ang ating mayor, naging most outstanding mayor sa buong Pilipinas. Sino nagsabi? Yung State Department. Kaya palakpakan natin, Mayor Vico. Ang dami, mga award galing sa France. Tama yung sinabi ni Ponsi Buboy. No? Kahit saan ka pumunta, sabi nga nila, balang araw, yung mayor ninyo, magiging presidente ng Pilipinas. Hindi sila nagsabi, ako ang nagsabi. Ako ang nagsabi, at saka kayo. No? Hindi kasali nito si Mayor Vico. Okay. Ang aking Vice Mayor, Dudut Jaworski, napaka-intelligente. Tama? Ang daming itinasang batas na kung saan nakikinabang ngayon ang mamayan ng lungsod ng Pasig. Kaya palakpakan natin, Vice Mayor, Dudut Jaworski. Ang aking congressman, 6 na termino na, kaya hindi matalo-talo sapagkat tumutulong. Tama hindi? Para mahina. Dito, tumutulong hindi? Tumutulong. Alam niyo nung pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Maraming nagutom. Ibinaba ni congressman, no? Ang ayuda. Kaya palakpakan natin siya. Ang tupad, ibinaba rin. Kahit naman walis-walis ng picture, ayos na. Tama hindi? Para magkaroon na ng trabaho. Tama hindi? Sa mga may sakit, lapitan ninyo kahit 1,000 pa. Tumutulong hindi? Sa patay, tumutulong hindi? Minsan na wala pa yung patay. Nauna pang makarating si Kong. Kaya palakpakan natin. Bukod sa Dream Team, ang tawag ko sa kanila, Dream Team. Dream Team. No? At siyempre, yung tatlo, no? Ikinampanya ko na sa inyo. Paano naman si ako? Pwede ba yung tawa-tawa na? Ano po, tulungan ninyo, nag-entertain sa kanota. Vote straight na po tayo. Maraming salamat. Number 14, sa Kalapan, Ponsi Inicencio. Ayan! Ito naman ang number 14 sa balota ng Distrito 2, two-term kagawad ng Barangay Santa Lucia, chairperson ng City Council Committee on Appropriation, ang pangunahing nagsisiguro na sa maayos na pagpaplano sa paggastos ng pondo ng lungsod, chairperson din ng Committee on Market and Committee on NGOs,
Raimundo. Number 15 sa balota, Juan si Boy Raimundo. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, si Boy Raimundo. Anak po ni Konsihala Cory Raimundo. At hindi po ako ambon. Dahil maputi po siya, ang tatay ko yung maitim. Okay? Pag pinagsama niyo po, si Bota de los Santos, at pinagsama niyo rin po, si Buboy. Ako po ang kalalabasan. Ako po ay proud na proud. Dahil kasama ko po ang giting ng Pasig. Kasama ko po, siyempre, ang champion na edukasyon, Congressman Roman Romulo. At siyempre, kasama ko rin po, ang champion na anti-corruption, Vice Mayor Robert Tomarski. Siyempre, lalo na, kasama ko rin po, ang champion ng good governance, Mayor Vico Soto. Dito tagawin po, ako po ay nagsulong ng anti-malnutrition dahil gusto ko bumalusog po ang aking barangay. Siyempre, pati ang scholarship program, kasama po rin yan po ang aking mga PWD at solo parent. At alam ko po, gagawin niya ang pangkonsihan. Di ba? Diyan po, isusulong po ang ginawa po ng aking mahal na ina na si Konsihala Cory Raimundo. Ipagpapatuloy mo po ang kanyang sektor. Siyempre, sa larangan ng gender development at pagkapantay-pantay po ng bawat Pasigenyo. Siyempre, kasama rin po ang kanyang edukasyon dahil dun po, champion ang aking ina. Kaya sana po, tayo po isama-sama. I-vote straight nyo na po ang giting ng Pasig. Maaari ba yun? Ako po, si Boy Raimundo. Number 15 po sa inyong balota. Tapat, totoo, at tao lang yung panalo. Thank you po. Maraming salamat. At syempre, ayan po muli ang ating pong mga bumubuo sa Distrito 2 ng Lungsod ng Pasig. Number 1 sa balota, Councilor Buboy Agustin. Iboto, number 1, Councilor Buboy Agustin. Number 8 sa balota, Councilor Angelo De Leon. Patuloy, number 8, Council Andrew De Leon. Number 10 sa balota, Councilor Ryan Enriquez. Iboto, number 10 sa balota, Council Rana Enriquez. Number 13 sa balota, Councilor Juan Inocencio. Iboto, number 13 sa balota, Council Juan Inocencio. Number 14 sa balota, Councilor Maru Martirez. Muli, iboto, number 14 sa balota, Council Maru Martirez. At syempre, number 15 sa ating mga balota, Councilor Boy Raimundo. Iboto, number 15 sa balota, Council Boy Raimundo. Ito po ang mga nakaputing gamit na ito ang bumubuo ng giting ng Pasig mula sa Distrito 2. Ayan, partner, talaga naman, no? Nakilala rin natin ang ating giting ng Pasig mga konsehan mula sa Distrito 1 at Distrito 2. At syempre po,
ang boses po ng bawat pasigero sa Kongreso. Number 1 po sa ating balota at syempre number 1 din po sa ating napakabait po ng ating congressman. Parati ko itong sinasabi, sobrang bait po, lalo na po pagtulong. Mas mabait po siya. Kaya eto na po, number 1 po sa ating mga balota mula po sa Team DT, ang ating congressman Roman Roblo. Maraming salamat sa aking may bahay. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo, kahapon, nagkaroon po ng isang seremonya. Nagkaroon po ng signing ng Peace Covenant. Kahapon po, pinatawag po ang bawat kandidato na tumatakbo dito sa lungsod ng Pasig, dito sa ating simbahan sa Santa Clara de Montefalco. Ang sabi sa amin ng COMELEC, lahat ng kandidato, imbitado, mag-attend ng signing ng isang Peace Covenant. Isang covenant po para lahat kami mag-commit na mapayapa yung eleksyon, walang mandadaya, walang maninira, walang masasabi ng masama. Puro paglatag lang ng plataforma. Kahapon po, gusto ko lang ma-report sa lahat ng Pasigueño. Ang buong team meeting ando doon sa signing ng Peace Covenant. Walang absent at hindi na po yun. Alas 8 ng umaga, kumpleto na po kami lahat. Ano po ibig sabihin nun? Ang team meeting po, ang gusto natin, mapayapa, honest na eleksyon. Gusto natin marinig ang boses ng Pasigueño. Pero alam po ninyo, bago kami pumunta kahapon sa Covenant, nung the night before, nakasama ko si Konsehal Buboy Agustin. Habang nagkwento kami ni Konsehal Buboy, pinakita sa akin ni Konsehal Buboy yung litrato na nakunan po niya noong 2019. Nung tumakbo pa lang kami bilang mayor at congressman. Sa litrato po na yun, kitang-kita po. Sa totoo, dalawa lang po kami ni Mayor Vico. Pero may kasama kami independiente. Nakatabi ko, si Kiko Musca. Kaya pa, kinikwento ko po sa inyo yan. Dahil kung makita niyo po yung mga larawan noong 2019, nung inimbitahan din po kami para sa isang signing sa Peace Covenant, dito naman naganap yun sa katedral. Kahit dalawa lang kami, kahit may isang independente lang kasama namin, kahit sa totoo po, konti na po yung kasama namin ang araw na yun. Marami po Pasigueño, medyo kinakabahan pa kung magpakita, nakasama kami ng mga panahon na yun. Pero, kahit na konti kami, kahit dalawa, plus independent lang kami, hindi kami natakot, pumunta kami katedra, pumirma kami ng Peace Covenant at pinakita po namin sa Pasig na hindi kami takot ay paglaban ang karapatan, ang kapakanan ng bawat Pasigueño. Alam po ninyo, mababanggit rin naman, dito rin po nagkita-kita yung first rally na yun. Dito rin po yun. Pero mababanggit rin mamaya yung mga iba-ibang mga nangyari, yung mga ibang reforma. Pero siguro po, panahon na isang reforma na hindi nakabanggit na dapat ay mabanggit rin. Alam po ninyo noong 2018, 2019, hindi ko maalala kung 2018 o 2019, naimbitahan kami mag-misa dito sa Papasigan. Noong nagmimisa po kami sa Papasigan,
Again po, kung sa misa na yun, dalawa lang kami, kasi siya lagi dumating sa misa na yun. Si Lumani po, sa gitna po ng sermon niya, biglang nagbanggit ng isang bagay. Kasi mag-election na yun eh. Sabi ng pare, dun sa kapasigan ng nas na yun, sinabi niya, ang hindi niya maintindihan sa lungsod ng Pasig ay napakayaman ng lungsod natin. Pero nagtataka raw siya, malapit lang raw sa katedral ay meron isang lugar na kawawa mo yung tinitirhan ng mga mamamayang Pasigete. Ang sa akin, nagdinisa po ako doon. Pero pag dinisa ako doon, meron nilagay na makeshift na ladder para makapunta ako. Ang tinuturo po niya ay yung prepare sa Malinaw. Sinabi po niya, maliwanag doon, bakit napakalapit sa katedral, mayaman ang lungsod ng Pasig, pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang tirahan ng mga nadodoon sa prepare sa Pasig. Pero ngayon, gusto ko masabi sa inyo, nabili na ng lungsod ng Pasig yung mga lupa doon sa prepare at malapit na maumpisahan yung pagbabago ng paninirahan doon ng mga paninirahan sa prepare. Noong isang araw po, nandoon naman po kami sa Ismar, sa Kalawaan. Sa Kalawaan po, yung sa Ismar, 4 na dekada na po doon, naninirahan ng mga tao. Again po, tuwing eleksyon, ipapangako sa kanila na maumuha nila yung lupa. 4 na dekada po sila naghintay. Pero, nung isang araw po, andun po kami lahat para sa pirmahan ng individualization ng lupa na ibebenta ng city sa bawat naninirahan sa Ismar sa Barangay Kalawaan. Alam po ninyo, importante po itong mga dating pangako na bigay na ngayon nakikita po natin na magagawa na. Alam po na meron nagsasabi, Congressman, sana mas mabilis na ginawa. Pero sana maalala natin, dumaan tayo sa pandemic. Noong paano ang pandemic po, halos 3 taon, lahat tayo nagtutulungan para lang sa survival. Alam na natin na totoo, walang perfectong tao. Alam natin na totoo, walang perfectong team. Pero nakikita po ninyo, patungo naman po tayo dun sa tamang direksyon. Alam po ninyo, madali kasi nagagawa ng mga programa, lalo-lalo na kung may pera. Kasi kung may pera naman, kumayaman naman ang Pilipinas, kumayaman sa syudad. Ang dali po talaga, kasi pera naman ang tao yan. Pero yung pinakita po ng Team Gigin sa pamumuno ni Mayor Vigo, ni Vice Mayor Dodo, at bawat konsehal, ay nag-introduce po ng good governance. Sinigurado po nila na maayos yung paggamit ng pera. Kasi ang dali po habang umaangat, madali yun, pero ginawa nila, sa tama nilagay yung pondo sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pero, tatanungin ka rin naman po ako. Congressman, ano naman ang ginagawa natin sa Kongreso? Sa Kongreso po, tayo ang chairperson ng Committee on Basic Education and Culture. Tayo rin ang tumatayo na co-chairperson ng EDCOM 2. Alam naman natin lahat, marami ng reforma ang nangyayari, lalo na sa education. Pero meron isa na talagang lagi kong binabanggit at gusto kong banggitin kong leader. Isa sa talagang pinipilit natin at naipasa ko na po sa Kongreso. Pero hindi pa pumapasa ng Senado. Pero hopefully mangyari na po. Gusto na po natin amyendahan ang napakapahirap na K-12 program. Panahon na po na amyendahan natin yung K-12 na yan kasi sa totoo lang, nung pinangako yan, nung 2012-2013, ano ang sinabi sa atin? Pag nagtapos ka ng grade 12, may maganda kang trabaho. Yun ang sinabi nila. Pag nagtapos ka ng grade 12, college ready ka. Yun ang sinabi po nila.
Ang sabi pa nga sa atin, kailangan natin ng K-12. Bakit? Eh, paano po kung mag-aral abroad? Eh, kailangan ng grades 11 and 12. Paano kung magtrabaho ka raw abroad? Kailangan ng grades 11 and 12. Pero nandito na po tayo, 2025. Alam po natin yung epekto ng K-12. Sa totoo po, ilan po ba talaga ang nag-aaral abroad na Pilipino? Yung mayayaman na po, 85 to 90% ng Pilipino dito rin sa atin nag-aaral. Hindi na kailangan ng 11 and 12. Pangalawa, ang sabi rin po nila, para magtrabaho ka abroad, kailangan mo 11 12. Pero totoo, yung mga nakatapos na ng mayayaman, nakatrabaho ng magagandang trabaho sa 11 and 12. Ang totoo po, karamihan ng Pilipino na trabaho abroad, hindi mo kailangan ng 11 and 12. Sapat na yung hanggang grade 10, makakuha mo ng trabaho na kuha mo. Sabi nila, job ready. Di ba yung tech home track? O ano po nangyari sa tech home track natin? Una, sabi nga sa atin ng mga estudyante, para mag-on the job sila, nagbabayad pa yung iba eh. Para maka-on the job training. Ang binibigay sa kanila, NC2 lang. Dapat po, mas mataas doon. Eh yung mga academic track, ano nangyayari po? Pag nag-academic track ka po, anong ginagawa po sa iyo doon? 31 subjects. Magkamali ka ng strand, magdadagdag pa ng subject sa kolehiyo. Halimbawa, pag hindi ka nag-STEM, tapos gusto mo mag-kolehiyo, ang gagawin ng college, magdadagdag na subjects na hindi ka raw STEM. Pinahaba na nila yung elementary, pinahaba pa ang kolehiyo. Eh kung gusto mo mag-psychology, kailangan nag-UMS ka. Pag hindi ka nag-UMS, dadagdagan ka na naman ng subject sa kolehiyo. So nangyari po, hindi totoo. Pinahaba po nila ang elementary, pinahaba po nila ang kolehiyo. Ano po nangyari? Pahirap po sa taong bayan, pahirap sa mag-aaral, pahirap sa pamilyang Pilipino, tapos hindi naman college ready, hindi rin job ready. Ang sabi ko nga, higil lang natin ang kalukuhan. Ngayon, kung talagang gusto nila, 11 and 12, ang sabi ko, tanggalin na ang mga track. Wala nang tracks. Wala nang strands. Wala nang 31 subjects na ituturo. 8 na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Yung mga subjects sa first year college. Para pag natapos mo yun, pwede ka mag-advance placement sa college. Pag napasa mo yun, i-credit yung kinuha mong subject sa grades 11 and 12. At mapapawasan yung taon mo sa kolehiyo. Pero may bonus pa po na isa sa ginawa kong bill. Pag natapos ka ng grade 10, lahat ng estudyante natapos ng grade 10, pwedeng kumuha ng honors exam. Pag pumasa ka ng honors exam, accelerated ka na sa first year college. Hindi ka nadadaan ng grades 11 at grade 12. Alam po ninyo, marami pa akong gustong bagitin na iba. Pero sa mga darating, ipapagitin po kung isa. Pero hindi na ngayon, para hindi masyadong magulo. Alam po ninyo, ako ang gumawa ng Unifast Law. Kahit tingnan po ninyo ang records, ako ang principal author ng Unifast na libre kolehiyo. Pero ngayon po, may iba na nag-claim pa yan. Mali yan. In fact, yung amendment nila, pinahirapan nila ang mag-aaral ng Pilipino. Sa EDCOM 2 po, lumalabas ang totoo na hindi yung mahihirap ang nakikinabang sa libre college education ngayon dahil sa amendment na ginawa nila. Dapat ibalik natin sa original na sinulat ko po na kung ikay middle class, pahirap,
libre ang edukasyon mo, plus may allowance ka na na makukuha. Kasi po, mas mahal ang allowance kaysa sa yung tuition fee. Ang tuition fee po, kaya yun eh. Pero yung pang-araw-araw na gastusin, yan yung kailangan ng bawat Pilipino na nag-aaral ng kolehiyo. Kaya sa mga makikita pa naman tayo, i-detalye ko po yan, pati yung mga amendment na nangyari. Kasi ang totoo, dito sa Pasig, sa PBB, ang gusto lang natin, maglakad ng agenda, walang fake news. Totoo, ang dapat na sinasabi natin. Pero kung ang pinaglalaban ng iba ay hindi naman totoo, ay kailangan i-call out natin yung mga bagay natin. Kaya sana po, sa mga susunod namin mga focus, ay mag-attend tayo, makinig tayo, para malaman natin kung sino mga nagsasabi ng totoo at sino yung hindi nagsasabi ng totoo. Pero sa atin ngayong umaga, sana po ay team buo ang ating galing. Alam niyo na po kung saan tayo galing noon at kung nasan tayo ngayon. Malayo na ang narating, pero malayo pa ang pwede natin gawin. Sa mga susunod na taon po, actually, itong taon lang po na ito, may kita niyo naman po yung mga infrastruktura. Meron tayong ginagawa po dito sa Marikina River. Binubuo na po natin yung esplanade sa Marikina River. Aabot po yan, dulo ng may bunga hanggang Barangay Santa Rosa. Tapos next year, kakabit na po natin yung Barangay May Bunga sa Barangay Rosario para meron na tayong esplanade hanggang Bridgetown, hanggang Barangay Santa Rosa. Ngayon pa lang po, kahit pumunta kayo doon, along Marikina River, napakarami na po ang pumunta doon. Marami na po ang talagang naglalakad na doon kahit hindi pa siya tapos. Pero yan pa lang po yung mga umpisa. At ang gusto kasi po natin dyan, pag nabuo na natin yan, ay itahabit natin yan through a ferry station. Yung esplanade sa Maynila, ang landing niya, esplanade natin dito sa main Rizal High School. Pag lumapag siya sa Rizal High School, nandun yung Rizal High School, nandun yung Di Masalang, Plaza Bonifacio, Plaza Rizal, nandun yung bagong Pasig Museum, nandun yung bahay ng Pisa, nandun yung ating simbahan, at may mga antique houses po tayo sa Pasig. Bahay ng Pisa, at yung mga sa San Nicolas. Kaya sana po, ito naman, 45 days lang ito. Sana po, ay siguraduhin po natin na pinatisin po natin lahat na magsasalita. Kasi ngayon po, ang dali po mga ako eh. Ang dali magsabi eh. Pero ang tanong, nasan sila nung mahigpit yung labanan? Nasan sila nung hindi libre ang Pasig doon? Nasan sila noon? Tayo dito sa meeting, tumindig tayo at nakita natin na panalo natin ang Pasig. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig! Mabuhay po ang mamayang Pasigino! Muling iboto ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo. Ayan. Ayan, partner. Napakinggan natin si Congressman Roman Romulo. Yes, partner. At syempre, kaway-kaway lang tayo dito sa mga kasama nating mga organizations, no? Pasig, Door, Bayan, Bagong Muli, at syempre, ang ating mga taga-Akasya na talaga namang nandito pa rin at sa management ng ating Pasig Palengke na nasiya. Maraming salamat, Tito Tamang. Thank you so much. At maraming salamat sa lahat ng dito ngayon sa Ikaw na Bigyan Yes. Pasig. Tinakailangan po natin ang ating Miss Vicky Kawangko Jaworski. Para ipakita
ipakilala ang ating Susunod na magsasalita. magsasalita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Congressman, sa mga kandidato natin para konsehal. Obvious naman po, di ba? Nakikigiting ng Pasig t-shirt ako. Siguro para po mag-umpisa, una-una magpapasalamat po ako sa inyong lahat na nandito kayo para magpakita ng suporta sa mga kandidato natin. At siguro idadamay ko na rin ang mga pamilya ng mga kandidato natin na magpasalamat po sa inyong lahat na nandito kayo. Kaya ko lang nabanggit, ako po nandito para ipakilala ang aking asawa. Dami kong pwede sabihin. Maganda tungkol sa kanya. Siyempre. Diba? Pero para po sa akin, mas mahalaga po ang marinig nyo galing sa kanya. Ang gusto niya pong malaman nyo. Ito na lang po ang sasabihin ko. Si Dodot po, mahal ang pasigin. Siguro po, kahit na rin yung mga pasaway. Hindi na mag-react sila. Pero, maliban po doon, alam ko po, mahal na mahal niya ang aking pamilya. Pinapakita po niya kung ano po ang pagmamahal niya sa amin. Nakikita ko po na ganun din sa ating lahat. At ito po, higit po sa lahat, maliban din po sa mahal niya ang ating bansang Pilipinas. Mahal niya po ang Panginoon. At kung po ako pinaka-proud. Kaya, pakinggan po natin ang ating Vice Mayor, si Dodot Jaworski. Maraming salamat sa ating nag-iisang napakagandang may bahay. Si Mikey, thank you very much. Sa ating lahat, nais kong bumati na isang magandang umaga, pero higit yan, nais ko pong magpaabot ng ating pasasalamat. Pasasalamat sapagkat napakabilis po ng panahon. Parang sa isang isa pala mata pa lamang, 3 taon na po ang nakalilipas. At sa simula ng inyong pagbigay ng inyong tiwala sa amin sa giting ng Pasig, malayo na po ang ating narating. Marami pong nagsasabi na hindi daw importante ang good governance. Pero kami ay tumitindig at taas noo na pinagmamalaki na kahit anong mangyari, hindi maaabot ang Pasig ngayon ang kanyang naabot kung hindi sa isang malinis na pamamahala ng leadership ni Mayor Vito Soto at ni Congressman Roman Roman. Yan po ang katotohanan. Nais ko pong malaman ninyo, bigyan po natin ng mga factual na ebidensya bakit importante ang good governance. Pag-upo ko ni Mayor Vito noong 2019, ang budget po ng Pasig noon ay 10 billion pesos. Tumama ang pandemya, sarado ang negosyo, pati palengke noon, halos may oras ang operasyon. Hindi tayo makalabas sa bahay. Pero gitna ng pandemya, imbes na bumaba o bumagsak ang koleksyon ng ating lungsod, umakyat pa. Pagpasok po ng inyong 11th Council sa 2022, mula 10 billion noong panahon ni Mayor Vito sa 2019, gitna ng pandemya, naging 13.5 billion pa ang budget ng ating lungsod noong 2023. Pinasa ng inyong 11th Council 15 billion pesos. 2024, naging 17.2 billion pesos ang income ng Pasig. Itong 2025, dahil tumitindig ang inyong liderato sa isang malinis na pamamahala, 22.4 billion pesos na po ang ating. Bakit ko po binabanggit ang budget ng Pasig?
Simple lang po. Una sa lahat, ang taong bayan ngayon ay nagbabayad ng tamang buwis. Kung malalaman po ninyo, hindi po nagtaas ang inyong city government ng buwis. Kahit na piso, hindi po tayo nagtaas ng taxes. Nagbawas pa ang inyong mga tricycle driver ngayon, libre na po ang inyong prangkisa. Ngayon, pati mga sari-sari store po natin na 250,000 mababa ang ating revenue sa isang taon. Eh, libre na rin po. Wala na rin po binabayaran ng mga lisensya. Kaya councilor sa inyo din po. Paano natin napapadami ang ating kayamanan sa lungsod habang tayo ay nagbabawas ng buwis? Simple lang po. Dahil hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan. Dumadami ang servisyo natin mula po sa ating mga senior citizen. Nabanggit na po kanina ni Pao. Na ngayon, meron tayong local senior pension. Pati na rin po ang expanded local senior pension natin. Yung hindi, yung nakakatanggap ng SS o GSS na 4,000 pababa ng ating mga senior, makakatanggap na rin kayo ng local senior pension mula sa ating lokal na pamahalaan. Ang ating mga solo parents. Ang solo parent po ngayon, magtanong tayo sa mga kapitbahay natin yung son. Kahit sa buong Pilipinas, iilan lang po tayo na nagbibigay ng benepisyo na 1,000 cash subsidy sa ating local at ating solo parents. Sa ating mga PWD na bedridden, ngayon, meron na rin po tayong isang ordinansa na nagbibigay o magbibigay ng local pension sa kanila para sa patulong ng kanilang pag-abot ng kanilang pang-araw-araw. Lahat po ng mga programa ito kailangan po ng pondo. Pero saan ang nagaling ang pera nito? Nabawas tayo ng tax, dumadami ang nabibigyan natin servisyo sa buong lungsod. Nanggagaling ito sa isang katotohanan, uulit-ulitin ko, dahil hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan. Kaya doon sa mga nagsasabing hindi importante ang good governance, isa lang po ang masasabi ko sa inyo, magising na kayo. Marami na pong napag-umpisahan namin, pero katulad po na nabanggit ng ating mga kasama kanina, nag-uumpisa pa lang po. Nag-uumpisa lang po ang giting ng Pasig na dumami o madagdagan ang serbisyo na dapat marating sa ating mamamayan. Kung ikukumpara natin ang ating lungsod sa ibang mga kapitbahay nating lungsod, tayo ay tinitingala. Tinitingala ang ating lungsod. Pero aminin po natin, hindi dahil ang Pasig ay magaling. Ang katotohanan niyan dahil magaling ang ating mayor na si Mayor Vico. Walang ibang mas magandang panahon para maging Pasigueño kung hindi ngayon. Pero ako na mismo rin ang magsasabi sa inyo, kahit anong pagbabago ang isulong namin sa loob ng City Hall ni Mayor Vico, ni Congressman Roman, sa ng mga kasama natin sa meeting ng Pasig, kung hindi po namin kasama at karatay ang bawat isang mamamayan ng Pasig, wala po kami maabot, wala po kami mapagtatanggungkayan. Kailangan po namin mag-ambag ang bawat isang Pasigueño. Hindi po sa ambag ng pera, ambag ng pagiging isang mabuting mamamayan, maging isang responsableng Pasigueño, na meron po tayong malasakit sa isa't isa, na kailangan po tayong sumunod sa batas, na kailangan po natin itapon yung malakasan. Alam po natin na bakit na nung araw pinipili yung binibigyan ng mamasyong handog, ngayon lahat binibigyan. Ito po ay simbolo ng tunay na public service o serbisyo publiko ay para po sa lahat. Pagkatapos ng eleksyon, ang politika isang araw lamang. Pagkatapos ng eleksyon, kakampi man o kalaban, lahat pinagsisilbihan.
11,000 scholars, napakarami. Marami yung natakot. Nasabi, baka man niya, matanggal kami sa scholar pag nagpalit ng administrasyon. Kahapon, nasa nagpayong kami. Yung isang leader ko lumapit sa akin, sabi niya, Vice, naalala mo kung volunteer mo kung araw. Nung ikaw tumakbo, noong 2007 bilang mayor. Ang anak ko noon ay scholar sa PLP. Pero nung natalo tayo, tinanggal siya bilang scholar, hindi siya nakapagtapos. Dumugo ko ang puso ko. Pero ngayon, taas ko naman noon, pwede kong sabihin sa inyo, mula sa 11,000 scholars ni Mayor Bigo noong 2019, ngayon 25,000 scholars na po ang Lungsod ng Pasig. At ito po ang ibang tanong ninyo, kung may nag-apply ng scholarship, meron pa rin nagtatanong sa kanila kung sino ba ay kakampi o kalaban ng administrasyon. Wala pong ganun klaseng pamumulitika sa Lungsod ng Pasig. Inalis po natin yan. Basta ang mga anak ninyo, kwalipikado, matatanggap nila ang benepisyo na dapat ibigay sa kanila. Malapit na po ang halalan. Nagkalat po ang ayuda. Tama ba? Nagkalat ang bigas. Nagkalat ang grocery. Pati pera, nagkalat. Pero ang tanong ko sa inyo, meron ba kayong kailangan tao o pamilya na gumanda ang buhay dahil sa ayuda? At ang tanong, bakit ang ayuda dumadami pagpalapit lamang ang eleksyon? Bagong eleksyon, meron bang ayuda? Ang pasigin niyo ba magpapadala sa ayuda? Dahil alam mo, ang Pasigueño lingkaran at hindi binibenta ang kanilang mga prinsipyo. Kaya mga kaibigan, hindi madali ang lumaban sa isang sistemang bulok. Pero tumitindig po ang giting ng Pasig. At ang programang pinapaabot po namin, hindi po yung ayuda lamang na panandalian. Yung tulong po sa ating mga social, mga senior citizen, iba't ibang sektor, sa solo parent at saka yung mga PWD. Ito po yung mga sektor na kailangan alagaan ng ating pamahalaan. Dahil hindi po nila kailangan kaya-kayang alagaan ang kanilang mga sarili. Kaya sila inuuna. Pero sa ating mga kabataan, ang tinutulak po natin ay education. Dahil sabi nga nila, imbes na bigyan natin ng isda, turuan natin mag-isda. Ngayon, meron po tayong isang napakagandang programa. Of course, yung ating college education program mula sa pamatas ng Lungsod ng Pasig, isa sa pinakamaganda na yan. At yan ay dahil na dun sa batas ni Congressman Romulo na nagpapalibre ng ating college education ng University of Congressman Romulo. Nung araw, may bayad po ang PLP, pero hindi na po ngayon. May allowance pa mula sa city. Ang problema natin, ang natatanggap lang po, ang capacity, yung freshman na pumapasok sa PLP, nasa 1,300 sa isang taon. Problema, 8,000 ang nag-graduate ng senior high school natin dito sa Lungsod ng Pasig. So halos 7,000 kabataan hindi ko na bibigyan ng pagkakataon ng pagkakataon. Naisip ko namin ngayon, nang paano bibigyan ng pagkakataon ang mga batang ito, na hindi kinakailangan maging pinakamatatalim o pinakamataas ang inyong grado. Ang kailangan lang ay gusto ng mga bata mag-aral, magsipag, magtyaga. Dito po nabigyan ang nagpagkakataon ang Pagkasa Scholarship Program ng ating lungsod. Kung saan tinitignan ko at binibigyan pagkakataon ang pinakamahihirap nating mga pamilya na makapag-aral ang kanilang mga anak na libre. Hindi po sa public school. Ito po ay sa private college scholarship program ng Lungsod ng Pasig. Pasig Catholic College, Arellano University, at ngayon nagdadagdag pa po tayo ng mga accredited colleges natin. Ito na po ang panahon para mangarap natin tayong mga Pasigueño dahil mga anak natin pwede po magtapos. Palaging po sila sabi, isipin ninyo kung inyong mga anak makapag
Mariano University o makapagtapos ng isang education degree sa Pasig Catholic College, huwag niyo pong sasabihin na hindi magbabago ang buhay ng Pasigueño. Turuan na po natin ang ating mga anak makapag-aral. Mangarap na pagtapos ng kolegyo. At dun sa naman hindi, sabihin na natin, hindi sila college ready o hindi talaga sila ready para mag-aral ng kolegyo. Yung tinuturo po ni Congressman Roman na multiple pathways po. By next term, ang uunahin naman po natin ang isang pathway para sa technical vocational studies dito sa Luzon, Pasig. Bigyan natin ng pagkakataon ang mamamayan ng Pasig. Ang kabataan Pasigueño para magmanda at umayos ang buhay. Gamitin natin yung kayamanan ng ating lungsod para yagat ang buhay ng Pasigueño. Ito po ang pangarap ng giting ng Pasig. Pero muli, hindi po namin kayang gawin ito kung hindi nyo muling ipapahiram ang inyong tiwala sa amin. 143. 1 Congressman Roman Romulo. 4 Mayor Vico Soto. 3 Vice Mayor Dr. Jaworski. I love you, Pasig. Straight natin. Giting ng Pasig. God be the glory. Maraming salamat, Vice Mayor Dor. At number 3 sa balota, muling iboto, Vice Mayor Dor Jaworski. Ito na ang inaabangan ng mga Pasigueño! Ito na, lungsod ng Pasig! Pero bago ko ipakilala ng tao na to, nagpapasalamat muli tayo sa Market Vendors Association, sa kanilang mga palobo yan. Maraming salamat ang syempre Nana Sila and Tito Tabang. Maraming salamat po. At ito na, para ipakilala sa atin ang ating naging isang mayor ng lungsod ng Pasig. Kasama natin ngayon, live na live, sa lungsod ng Pasig, ang nag-iisang Pasig Nick Hi fans! Hi Americans! Sa mapapala, magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong matiin, mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya nating labanan at sumpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na tao na sa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style ng bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko na kausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting
Konsehal, Vice Mayor, Congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ang dasal. Sa darating na Mayo, ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po, pakikilala ko po. Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa, edi si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Konting katahimikan lang po. Konting katahimikan lang po. Relax lang po kayo. Relax lang po. Relax lang po. Yung mga nandito sa may likod, gising na gising po ba tayo? Yung mga nandito sa bandang kanan, kamusta po kayo dyan? Yung mga nasa kaliwa, hindi ko kayo marinig. Yung mga nandito sa harapan, medyo nahihinaan po ako. Lakasan niyo naman po ang inyong hiyawan. Huwag natin kalimutan yung mga nakatayo sa upper box. Hanggang sa general admission. Magandang umaga po sa ating mahal na lungsod. Sa lahat po ng mga kasama natin ngayon dito sa Mutya ng Pasig Mega Market. Salamat sa ating mga manininda, sa administration po natin dito, federation at lahat ng babang mga samahan dahil pumayag po kayo na muli po dito gawin ang kick-off ng giting ng Pasig. Alam niyo po, mula 2016, tuwing mag-uumpisa, konsel pa lang po ang tinakbo ko noon hanggang 2019, kasama si Bong Roman. 2022, kasama ng buong giting ng Pasig at ngayon naman po 2025. Lagi po kami dito sa Mega Market nag-uumpisa. Maraming salamat sa mga kasama natin dito. At tunay nga naman ang layo na nangarating natin bilang isang lungsod. Malalaki na ang mga pagbabago at reforma na naipakilala at itaguyod po natin dito sa ating lungsod Pasig. Hindi ko po makakalimutan noong 2019. Bumisita po. 2018 po pala yun, pagkatapos mag-file para sa 2019 na halalan. Bumisita po kami ni Congressman dito sa ating Mega Market. Siyempre, kumain po kami ng cherries. Umupo kami dyan. May isa pong alin na lumapit sa akin. Mabilis na! Upo kami ni Kong, mabilis na lumapit siya sa akin. Sabi niya, "Men, saan ka na?" Tumakbo siya palayo. Kahit kung ano po, hindi ko kayo naintindihan. Hinabol ko siya. Hindi ko nang nandito po, hinabol ko siya. Kahit kung ano po yun.
suportahan namin kayo. Pasensya na, hindi kami makalangkat. Alam niyo na yun. Hindi ko rin po makakalimutan, nasa third floor po kami ni Corman sa champion po natin. Itong side po yun, hindi ako naghahanap. Hindi ko maalala yung exact lugar. Pero third floor po yun, sigurado. May lumapit naman po sa akin. Isang tindera, may hawak po ng mga bilaw. Sabi niya sa akin, Konsi, dahil konsyal pa lang ako nun. Konsi, pakyawin mo na itong tinda kong biko. Tinignan ko yung paninda niya. Sabi ko, ate, di naman biko yan, sapin-sapin yan eh. Hindi ko bibilhin yan. Sabi niya, hindi Konsi, secret lang, nasa ilalim yung biko, bawal kasi. Daw magtinda ng bacon sa Mega Market. Hindi po mabilang yung mga panahon na yun. Yung napupuntaan namin ni Corman, lalakad kami sa mga barangay, iba't ibang subdivision, iba't ibang HOA, iba't ibang komunidad sa ating lungsod. Hindi lilipas isang araw na walang lalapit sa atin, sasabihin na, pasensya na, hindi kami makasama. Kasi anak namin, scholar. Kasi pinsan ko nagtatrabaho sa City Hall. Yan sabi sa kanila, pag nakitang kasama kayo ni Roman, mawawalan daw ng trabaho, mawawalan daw ng scholar. Noong 2019, huwag po sana natin kalimutan kung ano ba talaga yung pinaglaban natin. Bakit ba tayo lumaban? Bakit ba tayo sumigaw at nanindigan para sa pagbabago? Huwag po natin kalimutan na hindi po pagbabago ng pangalan lamang o ng mukha ng mga politiko ang pinaglaban natin. Ang pinaglaban natin ay para sa tunay, makabuluhan at pangmatagalang pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, June o July 2019. Sa tulong po ninyo, nakamit natin. Umpisa natin yung mga pagbabago. Naalala ko po, isa sa una kong ginawa, tinanggal yung, naalala niyo dati, uso yung mga card. Hindi nagpapauso rin. Ano? Ay, hindi pa pala ko. Di ba noong araw 2019? Bago mag-content, gusto yung mga blue card, yellow card. Naalala niyo po yun? Kung masipag kang maglakad, o kung may kakilala ka, sigurado mas mabilis kang makakuha ng card. Okay naman yung card kasi makakuha ka ng benepisyo, pati sa ospital, pag may blue card, libre daw. Okay po sana. Pero noong 2019, July, anong ginawa ko po? Tinanggal ko yung card. May iba nagalit po sa akin. Sabi, Lego, ba't mo naman tinanggal yung card? Meron akong benepisyo dyan. Pero ngayon, alam na po natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil hindi po dapat ang ilan lang ang may benepisyo. Ginawa natin ngayon, hindi mo kailangan ng card. Pumunta ka lang sa ospital kung balance billing po tayo. Kung anong servisyo ng meron, kung anong servisyo ang kaya ng pamahalaan, wala nang arte-arte pa. Basta taga-Pasig ka, ibibigay po sa'yo. Sa iba't ibang larangan, totoo po ito. Pero ano ko po sa inyo? Ano po ba yung naging pinakasimbolo natin? Maliit na bagay po siguro, pero simbolo ng pagbabago, simbolo ng pagkakapantay-pantay, simbolo ng winakasan natin yung palakasan system sa lungsod ng Pasig. Ano po yun? Ang ating pamaskong handog. Sino po dito bago 2019? 2018, ito sa inyo. Ilang dekada na po nakatira sa Pasig. Sino po sa inyo bago mag-2019 ay hindi nakatanggap ng pamaskong handog? Ang daming nagtataas na kamay. Yung iba, minsan meron. Pag paborito, meron. Pag hindi, wala. Pag nakakaaway mo yung mga nakaupo,
patuloy po ang ginagawa natin mula 2019, binabahay-bahay po natin. Muli po, simbolo lang po yan. Pero ngayon, mula 2019 hanggang sa kasalukuyan, sino po ang nakatatanggap taon-taon ang Pamaskong Hando? Lahat ang nakapasig pagtaas na naman. Maraming maliit na bagay, pero dito po, sa pamamagitan ng Pamaskong Hando, at sa iba pang halimbawa, gaya ng pagtanggal natin ng mga card, pinakita natin na posible yung ganyan kasi ng mga posible na hindi natitingnan kung malapit ka sa mayor o malapit ka sa kusina, basta ikaw ay pasigento, basta taga-Pasig ka, pantay-pantay ang tingin ng pamahalaan sa lahat ng mamamayan. Walang kaya, gagawin na lang po natin. Minasan natin yung kultura, yung sistema ng palakasan. Tinanggal din natin yung estilo ng politika, yung makalumang estilo ng politika, kung saan puro pananakot, kung saan uso yung takutan, na kung hindi ka gusto, ikaw yung muna, sa relationship, ikaw yung muna i-demolish. O kaya ganun na, yung mga benepisyo, tatanggalan yung samahan ninyo, hindi kayo makakarapit. Winakasan po natin yan. Ano po yung ginawa natin sa lokal na pamahalaan? Ngayon po, pagkatapos ng mass regularization program natin, tinanggal natin yung politika sa lokal na pamahalaan, sa ating birokrasya. Sabi natin, dapat trabaho muna, walang politika. For the first time sa history ng ating kasaysayan, mas maraming regular at permanent employee kaysa sa contractual. Bakit po natin ginawa yan? Para hindi puro politika ang iniisip ng mga empleyado, para magtrabaho sila na mas maayos, at para hanggang nagtatrabaho sila na maayos, ay safe po sila. Inayawan natin yung takutan, inayawan natin yung sobra-sobrang paulitika. At pangatlo, at ito yung pinakamatinding pagbabago na napagtagumpayan po natin bilang mga Pasigenyo. Giniba natin yung mga sindikato sa loob ng lokal na pamahalaan. Ginawa natin tunay na katotohanan ng procurement, leading natin, nilabanan natin ang korupsyon na ngayon, pinakikinabangan po natin. Nagbubunga na po ngayon yung pinahirapan natin, pinaglabanan po natin. Narinig nyo na naman po ito. Pero, totoo po, hindi lang 1 bilyon kada taon na natitipid natin na ating napupunta sa bulsa lamang. Kung tumatanggap po ako ng kickback, hindi lang 9 billion ng pera ko kayo. Totoo po yan. Napaisip ko 9 billion. Ang laking halaga po. Pero kung 20% lang, sa iba, mas malaki pa eh. Chismis nun, 30% daw eh. Depende daw sa proyekto, minsan 40-50%. Isipin ko 20% lang. Kung tumanggap lang ako ng 20%, ilang mansyon na mayroon ako. Hindi lang 1, 2, 3 billion, 9, 10, 11, 12 billion na po yung naibusan siguro kung tumatanggap po ako yan. Pero tinanggal natin yung yung klaseng kalakaran sa ating pamahalaan. Kaya natin tumayo dito, proud tayo na sabihin na naglinis tayo ng ating lokal na pamahalaan. At ngayon, hindi mananatili sa savings yan. Siyempre sa una, pag natipid mo, galing korupsyon, bumaba yung presyo ng kontrata, di ba nung nakaraan, may inauguration tayo sa nagpayong. Dati siguro, baka 16, 17 million yun, o baka higit pa. Pero ngayon, kahit nagtaas na ang presyo ng semento, ng materialis, nagawa po natin 1.4 kilometers yata yun, sa 14 million pesos na. Pero po, maganda ng ang dami natin natitipid, lumaki pa yung income natin, hindi tayo nagtaas ng buwis, dito sa palengke, nagbaba pa tayo ng buwis. Nagbaba pa tayo ng pinag-charge natin. Malaki po. Pero tumaas pa rin yung income natin. Kasi walang kupit, walang bawas, walang kulang, lahat pupunta sa puwersa ng kabanang bayan. At kaya ngayon naman, ang focus natin ay kung paano gagamitin yung pondo na ito. Dahil dumami yung pondo natin, lumaki yung pondo natin. Ang focus naman natin ngayon ay kung paano palalawakin pa
ang mga serbisyo ng ating pamahalaan para lalo matulungan ang mga Pasigenyo na nangangailangan natin. Yan po ang focus natin ngayon. At nasimulan na po natin. Yung nabanggit po kanina. 2022, nakita natin, may budget tayo para sa mga senior natin. May mga hindi makatanggap ng DSWD. Naman din natin ang programa, local senior pension. Ngayon po, hindi lang po basta may local senior pension tayo, nasa 20,000 na yung beneficiary nito. Pero isasama na rin natin yung may mga maliliit na SS pension hanggang 4,000 pesos, kwalipikado na rin po. Pasado na po yung Ponsipaw yan. Alam nyo, ang dami po. Habang nandito po ako sa harapan ninyo ngayon, sa totoo, iniisip ko, ano pa ba yung mga ito? Kasi ang dami po eh. Lahat ng mga programa natin, lumalawak ng lumalawak. Noong isang araw, ang kwento ni Chairman Eric, kakabukas ng cardiac catheterization lab natin sa BCGH, yung mga procedure sa puso, hindi na tayo kailangan punta sa malayo. Dito na lang. Sa lungsod ng Pasig, kaya po natin gawin na. Dito na si Ponsi Volta. Dinulungan tayo sa mga tricycle natin. Tatak tayo, ba't patasan na kasi yung income ng Pasig? Pero, ibaba na dito sa palengke, ibaba na sinisingil sa mga vendor, sa mga tricycle driver. Yung prangkisa, libre na. Yung plaka, libre na. Hindi na natin sila sinisingil. Tulong na natin yun. Pag isang araw na rin po yun. Dami mo magandang nangyayari ngayon sa lungsod ng Pasig. Kaya yung iba kung gusto nilang magbulag-bulagan, pero tayo alam natin kung anong totoong nangyayari sa lungsod ng Pasig. Pero kailangan ko lang din kong sabihin na ang totoong mga magandang nangyayari po ngayon sa ating lungsod. Hindi ko po yan nagawa yan kung ako lang mag-isa. Noong 2019, hanggang 2022, natamaan na tayo ng pandemya. Buti na lang, kasama natin si Congressman. Pero sa totoo, marami rin pong pagsubok. Ang hirap ng mga iba, gusto natin magpakilala ng pagbabago. May mga humaharang, may mga umaangal, may mga nagsasabi na, hindi, huwag na yan, huwag na yan. Isang konkretong halimbawa, yung Pogo. Ngayon, pati sa nasyonal, nayawan na yan ng Pilipinas. Dahil hindi naman Pilipino yung naikinabang doon eh. Nagdudulot pa siya ng mga ibang kasamaan. Gusto kong pagbawalan ng Pogo. Ano nangyari? May mga ibang opisyalis ang city government natin. Sila pa yung naglalakad para sa Pogo. Isang halimbawa lang po yan. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng kakampi na mayorya. Sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski, umayos ang City Council natin. Gumanda ang performance ng sangguniang panlungsod natin sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot Jaworski. Yan po ang katotohanan. Anong nangyari? Sa halimbawa natin sa Pogo, sa tulong ni Councilor Simon, tayo po ang unang LGU sa buong Pilipinas na nag-ban ng Pogo. Binigyan niyo po kasi ako ng mga kasama, ng mga kasangga na hindi lang basta magpapaluklok sa pwesto, kundi align sa vision natin. Kailangan nagkakaisa tayo. Hindi pwedeng isang barko, dalawang direksyon. Hindi pwedeng isang aeroplano, dalawang direksyon. Kailangan iisa po ang direksyon natin. Tungo sa ikauulan. Tungo sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting pamahala. Pakikilahok naman po ng taong-tayan si Coach Paul. Hindi siya pinalad noong 2022, pero nagtrabaho pa rin po. Nakapagtayo tayo sa pangunguna ni Coach Paul Senoga ng CSO Academy. Hindi siya nakaupo, pero nagawa niya po yun. Congratulations, Coach Paul. Maraming problema sa lungsod natin at dekada ng problema. Meron po ba din
Ismar, taga Langford de Lades, taga Tambacan Dos, nihigilan po. Maraming problema sa ating lungsod, lalo na pagdating sa lupa. 30 barangays po natin. May problema sa lupa, halos lahat. Ngayon po ang ginawa natin. Dekada ng problema. Yung Ismar, 4 decades, hindi maayos-ayos yung problema sa lupa. Tambacan Dos, ganun din. Yung sa Langford de Lades, ganun din. Yung sa tayo naman, sa Malasada, ganun din. Hindi lang 4 na dekada yun, 5 dekada pa nga yun. Sa tulong ni Councilor Kiko Rusya, naayos po natin na maraming problema sa Pasig na dekada ng problema. Solusyon ang ginawa po natin. May mga challenge tayo sa kuryente, hindi makabitan ng kuryente, nag-wire tap mga kasama natin, nag-jumper mga kapitbahay natin. Ano pong ginawa natin? Nag-isip tayo ng solusyon. Hindi pa usapan ng ownership na lupa, pero bigyan natin ng temporary permit para maging legal, ligtas, hindi prone sa sunog ng mga kabahayan. Yan ang pong ginawa ni Councilor Lugoy. Pagdating sa solo parents natin, doon pa may batas po yung nasyonal. Pero sa totoo, ilang LGU pa lang naman ng depende rin sa kakayahan at prioridad ng LGU. Pero tayo po ang isa sa una na LGU na nagbigay ng solo parent allowance ng 1,000 pesos per month. Sa tulong ni Councilor Angelo, may proposal pa siya ngayon na magbigay ng tulong para sa mga bedridden natin na persons with disabilities. Si Councilor Ryan, hindi pa yan nakaupo, kaya sa susunod na po siya sa gilid. Pero marami rin na itulong sa atin yan nung chair siya ng National Youth Commission, lalo na sa programa para sa mga kabataan po natin. Pagdating naman po sa, ano po sa program? Delilah. Pagdating na Delilah. Pagdating naman po sa pagpapakapag ng mga pagdating sa mga budget, dito po, mga barangay officials pala, maraming salamat sa mga barangay officials sa mga mabuhay po kayo, salamat po sa suporta. Ngayon, budget ng city, budget ng mga barangay, kitang-kita po natin. Inilalahan po natin, walang tinatago. Dati, ito tanong ko ngayon, may mga namumuna, may mga nakikita na project, ang tingin nila dapat ito yung unahin, bago yan. Pinakikinggan naman natin ang feedback ng bawat isa. Pero, ang napamagandang tanongin din po sa kanila, nung sila yung namumuno, nung sila yung namamayagpag, di ba hindi naman natin alam kung magkano yung mga project? City Hall na lang po. Ngayon, alam ko yung exact. Panoorin nyo na lang yung video tungkol sa City Hall. Ay, mag-usapan yun. Pero ngayon, kita-kita yun. Nakapaskil pa nga kung magkano. Alam nyo kung saan mapupunta. Nagbibigay pa ako ng breakdown. Nag-report pa ako sa inyo. Gumagawa pa ako ng mga video kung saan inuulat ko po. Ito, breakdown niya. Ito, yung sa building, ganito lang yan. Yung sa kalsada, ganito. Yung sa IT infrastructure, ganito halaga lang po yan. Ito, yung sa architecture. Ito, yung sa plumbing. Naka-breakdown lahat. Pero naalala niyo po, kung ako, hindi natin alam yung total cost. Yung mga renovation ng City Hall, yung mga pinagawa ng City Hall, sa old City Hall po natin. Meron po ba kahit isa sa atin dito na alam kung magkano yung mga yun? Kahit isa sa atin dito, walang may alam kung magkano yung mga project nun. Ang tumutulong sa atin para maging mas transparent pa ang ating mamahalaan at maging maayos ang mga proseso natin, lalo na pagdating sa budget, ang Chairman ng Committee on Appropriations, si Consiba. Si Consiboy naman, di rin po siya nakaupo. Pero cute siya, di ba? Ang laki din nung naitulong sa atin, kahit di pa siya nakaupo, magbabalang din na siya madalas. At sa edukasyon, siyempre, kailangan ko rin batiin ang kanyang ina, si Councilor Cory. Councilor Cory,
From Monster Edit, nandiyan din pala. Si Coach Cory, siya lang po yung tumulong sa atin para mapalawak yung scholarship. 11, 12,000 noong 2019, yung scholarship program natin. Isipin nyo ngayon, nasa 25,000 na yung scholar ng lungsod ng Pasig. Ang layo na po na narating natin bilang isang lungsod. Alam po natin yung mga magandang nangyayari. Kaso sa pagbabago at sa pagpapatuloy ng pagbabago, hindi naman po talaga may iwasan na yung mga iba ay ayaw nila yung pagbabago. Ang tanong, bakit? Ayun naman po siguro makakasagot niyan. Pero kung ako tatanungin ninyo, siguro kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Wala naman tayong bagong kalaban eh. Yan naman ang totoo, wala tayong bagong kalaban. Iba medyo bago sa paningin natin, pero nandun din naman sila dun. Yung mga nasa City Hall, alam naman nila, sila rin naman nag-comment ko sa akin. Sila naman na may nagyayabang dati na sila yun. Wala pong bago na kalaban natin. Pero ganun po talaga. At doon din natin makikita na tunay yung pagbabago na pinatutat po natin dito sa lungsod ng Pasig. Dahil kung masaya lahat at kaibigan natin lahat at yung mga nakikinabang doon sa lumang kalakaran, kung gusto nila sa akin, doon kayo mag-alala. Baka may mali akong ginagawa kung gusto nila sa akin. Pero ngayon, nandito na po tayo. Hayaan niyo sila kung gusto nilang pa-atras, kung gusto nilang pa-U-turn, okay lang po, karapatan po nila yung isigaw kung gusto nilang isigaw. Pero tayo mga Pasigenyo, tayo sa lungsod ng Pasig, hindi tayo aatras, paabante, pasulong, pasulong. Ang mga Pasigenyo, kasama si Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Boto Jaworski, at ang mga konsyahal ng Piling na Pasig, tuloy-tuloy na kayong lalaban para sa kinabukasan ng ating mahal na syudad. Maraming salamat mga Pasigenyo, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat. Portray, Giting ng Pasig. Hindi pa po ako tapos magsalita. Biro lang po. Panghuli na lang po. Huwag naman po natin kakalimutan. Ibubulong ko